depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Defense mechanism. Yan yung word natin today. Defense mechanism is something like an act how to manipulate things para hindi ka tamaan or something like that. It's defense. Pwedeng defense mechanism sa laro ng boxing, sa laro ng basketball. Defense mechanism para madepensahan mo yung sarili mo. It's kinda switching things, no? And iba-ibang uri ang defense mechanism. Kahit sa mga regular debate meron. Or kahit saan ka naman magpunta, merong defense mechanism. Depende sa genre, depende sa sitwasyon. Pero alam nyo ba na after the breakup, merong defense mechanism ang ex para hindi siya masisi. At lahat ng uri ng blame ay hindi mapunta sa kanya. Ito yung tinatawag nating self-justification, narcissist, and also victim card. Napaka-importante na piyesa ng mga yan ng psychology ng ex mo. Lahat ba ng ex ay may ganito? Depende sa sitwasyon. Kung ang ex mo ang nang-iwan sa'yo, kung ang ex mo cold na sa'yo, dinump ka, may ganyan siya. Pwera na lang kung ikaw yung nang-iwan mismo sa ex mo. Baka different scenario naman siya. Pero kung ang ex mo, ikaw ang iniwan, therefore, meron siyang ganitong card na ginagamit. So, kung galit talaga yung ex mo, hindi talaga siya basta-basta mawawala. No? Kasi kapag tahimik ang ex mo, ibig sabihin, tapos na, madalas may takot yan. Ngayon, sa video nito, ipapaliwanag ko kung anong klaseng takot ang nararamdaman ng ex mo at paano mo ito haharapin ng tama. Ano nga ba ang itsura ng galit na ex? And obviously, ang galit na ex ay may defense mechanism. Naninisi, mahaba ang messages, defensive, palaban, gusto pa ng control sa narrative. Ano naman ang itsura ng takot na ex? Ang takot na ex ay biglang cold, short replies, nakasin, avoidant behavior, at maraming palusot. Hindi naman siya galit sa'yo, pero takot siyang maramdaman ulit yung sakit, failure o pagkawala ng control. So ganitong klaseng breakup ang pwedeng mangyari. Pwede rin sabay mangyari ang dalawang yan. As a defense mechanism, nabubuo siya. So, galit na siya sa'yo, at the same time, takot pa siya sa'yo. So, kapag takot kasi ang ex, nagiging cold siya, pero pwede rin manisi siya. Pero kapag hindi siya nagre-reply at konti lang ang message niya, kumpara sa mahabang messages, ang ibig sabihin ng mahabang messages, galit talaga. Or pag gusto pa ng control sa narrative, ibig sabihin, galit talaga. So, ano ang nangyayari kapag galit at takot ang ex? Kapag galit at takot ang ex, kapag galit ang ex, kailangan mo lang siyang paliwanagan or kailangan mo siyang i-educate regarding sa mistake niya. Pero kapag takot ang ex, nagiging avoidant at nagiging cold lang siya. So, ganun nila ginagawa yung bagay na yun. So, ano bang pakinabang sa'yo ng bagay na to? At bakit ko sinasabi na ang ex mo ay hindi galit, kundi takot siya? Ganito kasi yan. Minsan, mas nakakatakot ang delikado kesa sa galit. Mas nakakatakot o mas delikado. Sorry doon sa bagay na yun. Ibig ko sabihin, minsan mas delikado ang takot kaysa sa galit. Okay? Mas delikado ang takot kaysa sa galit. Kasi kapag takot sa iyo ang ex mo, ibig sabihin nun, nagiging avoidant siya, ayaw na niya ng usapan. He or she is avoiding you at all costs. Pag naman pag naman galit siya sa'yo, okay, yan ha. Ako kasi pag gumagawa ako ng content, pure talaga eh. Galing talaga sa heart ko yung sinasabi ko eh. No? Kaya minsan nagkakamali ako. Pero here's my point guys. Kapag galit ang ex mo sa'yo, mas madali siyang kontrolin. Kasi ang emosyon humuhupa, nakokontrol. So kung galit sa'yo ang ex mo, mas mataas ang chance na kaya nating i-fix ito. Kumpara sa takot siya. Kasi once sa takot ang ex mo, nagiging avoidant eh. Pag nagiging avoidant, natatanggal yung professionalism. At kapag natanggal yung professionalism, imbis na kausapin ka, hindi ka haharapin, tatakbuhan ka. Magtatago yan kung saan-saan, huwag ka lang makausap. So nagiging avoidant at nagiging cold siya. Pero kapag galit ang ex mo,
Meron pa confrontation na nagaganap. Nakakapag-usap pa kayo from time to time, which is really good. Nga lang, kapag nag-uusap kayo, puro bombarding yung ginagawa niya at galit na galit siya. Pero bakit ko nasabing mas okay yung galit siya? Kasi pag galit siya, may part pa rin sa kanya na gusto niyang makuha yung attention mo. At may part pa rin na may emotion siya sa'yo. So, kapag naman takot ang ex, nawawala yung professionalism niya. Ngayon, ano nga ba ang counter sa galit na ex laban sa takot na ex? Okay, iuulitin ko ang difference ng dalawa. Ang galit na ex, yun yung emosyonal, maraming sinasabi, pagkadaldal-daldal, pero tinataboy ka pa rin at inaaway ka pa rin. Sigurado may problema dun sa relasyon na yun. Ang takot na ex naman, avoidant, cold, tinatakasan ka, tinatakbuhan ka, ayaw kang kausapin. Okay? Two different things. Kapag kapag ang galit na ex, simple lang ang counter sa kanya. Kailangan mo lang siyang i-enlighten sa punto mo. Kailangan mo maipaliwanag sa kanya yung point mo. Kailangan mo lang siya ma-educate. Para maintindihan niya yung side mo, you need to have a great discussion with your ex through that. Pag naman takot ang ex, ang ibig sabihin dyan, kailangan natin ng tamang strategy para i-counter siya. Una, emotional safety first. Kailangan mo siyang bigyan ng space, calm, grounded presence. Pangalawa, detachment with direction. So, kailangan mo ng controlled availability. Pangatlo naman is identity reset. Napaka-importante ng identity reset. Guys, ha? Yung ex na naghahabol, dapat hindi ka ganon. Dapat stable at self-led individual ka lang. Hindi mo siya kailangan kumbinsihin na bumalik sa'yo. Kailangan mo lang iparamdam na ligtas ka na at hindi ikaw yung tipong hahabol sa kanya or something like that. So, ang ibig ko lang naman sabihin, if you want to take control of the situation, kailangan mo muna maintindihan kung galit ba siya o takot siya. Kung galit siya, talk to him, talk to her, or educate him regarding the mistake na meron siya sa'yo at doon kayo magkalinawan. Kung naman ina-avoid ka niya, kailangan mong ipakita sa kanya na hindi ka naghahabol para magbalikan kayo. Kung nakikita mong takot siya sa'yo, hindi mo kailangan humanap ng professionalism kasi wala kang makikitang professionalism sa ganun. Talagang tatakbuhan ka noon at lalayuan ka niya. Pero, alin man sa sunod sa dalawang ito, iba-iba pa rin ang rason ng breakup. Pinaliwanag ko lang yung two difference at ang tamang approach sa dalawa na yan. Pero for clarity, i-message mo ako sa Philippine Dating Coach for phone call advice or private coaching. Thanks for watching.